Guys, hindi ko na tayo sa trabaho ngayon guys, no? So, ayan guys, kakarating ko lang talaga as in. Kakarating ko lang ngayon. So, ayan, nabawashing po si madam. Pagdating ko, nabawashing na siya mga damit ni Lolo. So, si Lolo naman ngayon kumakain. Ayan, oh. Ayan siya, oh. Ayan, nakita nyo? Ayan, oh, kumakain si Lolo natin. Nagpe-pray pa siya. Ganyan yun siya guys. Nakayuko yun siya palagi, no? Lagi yun siya nakayuko. So, dahil wala po akong magagawa, at ang trabaho ko ngayong araw, Friday po ngayon, August 11. Pero matagal niyo ito mapanood guys, siguro mga ano na, mga end of August na ito mapanood. So, dahil mayroon na po tayong naka-upload na mga premiere, na mga video na nauna, so unahin natin yon kasi advance ako ngayon nag-upload. So, ang gagawin ko ngayon guys, dahil nabawashing si madam, hintayin ko lang matapos yan, tapos isampay ko. Tapos si Lolo, habang kumakain po yan dyan, ilibot ko muna kayo dito sa manggahan ulit kasi kahapon hindi ko na-check yung yung manggahan, hindi ko na-check, so nalabas muna tayo habang hinihintay natin matapos yung labada. So ayan, inatake na naman ako ng aking sinus, no? Wala akong magagawa dahil ngayong araw, August 11, mayroon na naman akong puntahan. Babalik na naman ako doon sa clinic dahil mayroon po akong appointment ulit para sa doktor, yung magpa-follow up, check up po ako sa aking diabetes type 2. I-check natin ulit yung ating blood at saka i-follow up yung kung nakita nyo yung ating dating upload, no, na kinukuhanan ako ng dugo. Siguro may result na. So titingnan kung ano ang resulta ng ating tumaas ba o hindi, o bumaba ba, para alam nila kung ano ang gagawin, alam ng doktor kung anong gagawin, kung kailangan ko bang kung kailangan na ba akong bigyan ng insulin. So nandito na tayo sa likuran ng bahay. Pero sana guys bumababa. Malalaman natin yan mamaya. Update ko lang din kayo mamaya. So habang nandito tayo sa likuran, na maagang maaga, so ayan, magbabalot po ako ng balimbing guys. Babalutin natin ng plastic kasi may mga bagong bunga na naman para hindi po siya masira. Pero nagdepende din talaga yun kung mapasukan talaga ng insekto, maano talaga. So ayan, oh, may bagong bunga na naman, oh. Balutin natin yan. Ayan, may mga bunga na yan, may mga plastic, may mga bunga yan. So kinalbo ko siya guys, binawasan ko, tinitrim ko yung sa ibabaw. Kasi sabi ni Lolo sa akin, ayaw niya yung hindi niya nakikita kasi nga hindi ko na pinapalabas si Lolo dito sa labas. Galing kasi dito sa window, ayan natin na yun ha. Galing, window itong kaharap ko. Pag galing kasi dyan sa window guys, pinatanaw niya yung likuran doon, yung manggahan. Tapos may daanan kasi yan dyan, so gusto niya na makita niya yung dumadaan. Ganun talaga yung mga matatanda. Pag wala na talagang ibang magawa, boring na talaga siya. Sabi niya sa akin, putulin ko yung balimbing. So, ang ginagawa ko, ayan, nakita niyo naman siguro. Sabi ha? Ay, bangga man. So, yun, pinaflap ko yung balimbing na yan. Marami na yung tumutubo. Nga ganun, pataas dyan. Marami na yung tumutubo dyan. Na hanggang doon, lagpas na yung anong tawag doon, sa fence. So, lagpas na yun siya. So, pinuputok ko siya, pinaflap ko siya ganun para makita ni Lolo yung labas. So, ang mga bunga niya mababa. Nasa mababa lang yung mga bunga. So, kunti na lang ang dahon. So, ganun. So, maraming bunga ang isang puno ngayon dito. Maraming bunga. So, magbabalot na tayo ng balimbing. May kunti naman ako nakikita. Guys, o isa, dalawa, tatlo. Pag green kasi, ano ba yan? Pag green kasi guys, hindi siya masyadong klaro, no? Hindi masyadong klaro talaga yung balimbing pag green. Tingnan nyo. Mayroon na naman dito. Ayan, oh. Kita, diba? Yung bunga. Ayan, oh. Yan, may bunga. Isa. Tapos, dalawa. Ayan, dalawa. Saan pa ba dito? Balutin natin yan habang hindi pa kinakain ng insekto. Kasi minsan, yung mga insekto dito guys, ayan, pangatlo yan, oh. Pangatlo. Tapos, maghanap pa tayo guys. Kasi, hindi natin maklaro pag green. Meron pa yan sa kabila. Balutin natin yan. Guys, tatlo lang po ang aking nakita na bunga. Wala pa pong lumalabas na nakita ko na iba.
So malapit na pong mahinog ito guys. Ito maganda po siya. Wala po siyang bulok. Sana ma-harvest natin yan at makain natin kasi masarap yun pag ano talaga. It's 2, 3, 4, 5, 6, 7. Marami pa doon sa harap banda guys. Kaya maka-harvest tayo nito ng medyo madami pag walang bulok. Siguro mga next week, yellow na to lahat. So may makain na naman tayo. So ito yung tinatawag na kumbaga sa Malaysia guys, wala po ito sa ibang lugar, no, wala po ito sa Pilipinas, sa atin. Ito po yung ginagawa nilang malunggay. Ang tawag po dito ay sayur manis. So putulin ko siya para mayroon na naman magsalingsing na naman siyang bago. Pero pangit po yung ano, kinakain po siya ng insekto guys. Kung nakita niyo may mga puti-puti. May isa pa dito, ayan. Ayan, una puti-puti, parang natapunan ng Clorox, pero wala naman nagtatapon dito guys. Kinakain lang po talaga yan ng insekto. Tapos may lemon si uncle dito. Hindi ko lemon ba to or ano, ewan, parang dulaw siya na parang luya. Ay hindi ko alam ano magagamit ba to guys kasi ang dami niyang ano, ang daming roots, ang daming unod ba kung sa Bisaya pa, daghan kayong unod guys. So matigas kasi ang lupa dito, mabato. Pero ano, yung unod, yung ano niya, yung unod niya guys, lumalabas na talaga. Ayan, oh, dumami na naman. Magtanong muna ako ni lolo nito kung ano talaga ito. Kasi kapag sabihin niya na pwede gamitin yan, kunin ko yan guys. Kung luya talaga yan. Hindi ko kasi, ang luya, ay, aray ko po. Aray, grabe na, sakit ang paa ko. Ano yun, natusok yata ako guys. Pero hindi nila ginagamit. Tingnan nyo, oh, ang lubi, oh. Hindi na kinukuha ng butong. Wala sigurong mag-akyat ba. May kaguran. Kung may kaguran lang talaga ako dito guys. No? Hindi ko alam kasi paano. I-blender ba? Kasi wala akong kaguran eh. Mas maganda kasi yung may kaguran guys. Kukunin ko yan sana oh. Para may fresh coconut tayo. Magawa tayo ng binignit. Dito guys. Ang sarap kasi hinayaan lang nila ng ganun. Malaglag na lang galing doon sa puno. Kasi nga hindi nila ibinibenta. Ang dami kaya oh, nag-dry na. Ako sa kwarto di lolo guys. Ito, niligpit mo na yung mga damit niya. Ganito lang po yung mga ginagawa ko every time na naglabas si madam. Pagkatapos po matuyo or hindi matuyo, ilapag ko lang dito. Sandali lang ha. Kailangan hindi matiit. Ganon. So, hinahang ko lang dito yung mga damit niya. Si lolo lang po ang magfo-fold or maghahang doon sa cabinet niya mismo. So, bago ako aalis, ganito ang ginagawa ko. So, ganyan lang ako palagi. Ganito lang ako palagi. Yung mga underwear niya, fino-fold ko na rin. Lagay ko lang dito. Tapos si lolo na yung mag-arrange. Kasi ayaw niya yung, kaya pa naman niyang gawin. Itong mga ganitong bagay. Pero kailangan ko lang talaga i-ready. Para mamayang gabi, pagpasok niya dito, nililigpit na niya. Tapos mamaya guys, magpalit ako ng t-shirt. T-shirt na yung papalitan ko dahil maaga po ako ngayon aalis. 2:30 aalis na po ako. Pupunta ako ng clinic. Tapos, mapaalam pa ako kay lolo guys kasi pawis ako. Kailangan ko magpalit. Buti na lang, mayroon akong extra t-shirt na dala ngayon. So, ayun guys, magbablog na sana ako guys. Ang ingay naman ni Mr. guys. Kasi may kausap po siya sa telepono. Kaya ayun na lang. Malungkot po ang lola niya. So, okay guys. So, ngayon, nakauwi na kami ng bahay. As you can see, stress na stress ako. Dahil sa anak ko. Yes. Kanina pa ako nag-restart ng vlog dahil sa kanya. Pumisit ako guys dahil lagi niya akong ginugulo. So, hindi ako makafocus kung ano yung i-share ko sa inyo eh. Pero yes, pagod lang siguro ako at dahil na-stress po ako dahil sa ganito, masaya ako guys actually kanina, sobrang saya ko nang makita ko yung result na to guys. Tingnan nyo yung short video na yun, sobrang saya ko na normal yung blood sugar ko, normal yung BP ko, wala na ang cholesterol ko, as in normal na guys. Pero sabi ng doktor, maintain ko pa rin at mayroong sinasuggest ang doktor sa akin na kailangan kong mag-maintain. Mapansin nyo ako na gano'n ako guys. Dahil sa anak ko guys. Kasi may balak na naman siyang guluhin ako dito. Tapos, yun na nga. Pero nadagdagan guys. Binabawalan ko yung gamot ko. Ay, ano ba yan? Pinapabawasan ko yung gamot ko. Dahil lagi kong nakakalimutan yung gamot na maliit. May dalawa kasi akong gamot sa diabetes. Ito at saka yung maliit. Nakalimutan ko ba? Ang pangalan nun.
Basta alam ni Doc Ryan yun. So, yun, nakalimutan ko lagi kasi before meal yun iniinom. Dahil sobrang busy nga ang lola nyo guys. Sobrang busy ng buhay ko everyday guys. Grabe. So, hindi ko talaga alam pa paano ako maging free nito. Buhay ng nanay nga talaga, no? So, yun. Ito ang binibigay ni doktor sa akin. So, ganun pa rin. 2 tablet pa rin iniinom ko. Isa sa umaga, after meal, at saka dalawa sa hapon. Dalawa. Tapos, ito na. Ito na yung bago kong medicine guys. Pinili ko talaga ito kasi pinapili po ako ng doktor. Sabi ng doktor sa akin, kailangan ko pumili ng ano kasi kailangan ko pa rin daw mag-control dahil bata pa daw ako guys. Tinuo ko Lord. Takot siya na mabuntis ako bigla. Sabi ng doktor, baka mabuntis ako bigla dahil pwede pa. Natanong niya ako, may regla pa ba daw akong buwanan? Sabi ko, oo. Yun pala, tinatanong niya ako, baka daw bigla daw akong bubuntis. Tapos nag-take ako ng medicine dahil ang medicine na ito, bawal daw sa bata. So, just in case lang naman daw. So, yun. Kaya pinapili niya ako mag-family planning, yung IUD or injection. Pero tinatanong ko kung ano yung mga side effect doon, ganyan. Pag magpaturok ako ng control, pang-control or yung IUD, anong gagawin? Kasi natakot ako magbukaka lang naman guys, tapos magpa-IUD. Takot talaga ako guys, hindi ako mahilig, lang basta. Tapos nagtanong ako sa injection, sabi niya, sinasuggest ng doktor, injection daw, pero may posibilidad daw na tataba ako lalo. Kasi tumaba talaga ako ngayon, 68 kg ako ngayon guys, hindi naman ako kumakain. Pero tumaba ako guys, dahil kulang talaga ako sa exercise. Alam niyo naman, na-relax masyado yung work ko. Tapos yun na nga, ito na yung insulin na lang ang pinili ko guys, kasi sabi ng doktor, safety daw to, just in case, kung ma-pregnant ako guys, kung may batang mabubuo guys, safety daw, sabi ng doktor. Sana naman. Pero ayaw ko na talagang magbuntis sa totoo lang, kasi nga, may edad na ako guys, at ayaw galing ni Mister. Kasi ang hirap kaya mag-alaga ng anak guys, at ang hirap kaya magpalaki ng anak, mag-isip sa future. Sus, dalawa pa lang itong anak ko guys, surrender na talaga ako guys. Lalo na pag lumalaki na sila, lumalaki ang gastos mo. Kaya ayun, may libre naman itong insulin. Tinuturuan po ako nito kung paano gamitin. Ayan po. Ito po yung aking insulin guys. So 6 po ang 6 unit, ang tawag doon. Yeah, 6 unit po ang aking insulin every morning and evening before ako kakain. So, yun. Dinuruan ako paano gamitin to kasi kasi magkaiba yung ganito. So, natutunan ko na siya. Tapos, binigyan lang po ako ng 4 na needles. Yung ganito ba. So, bumili po ako sa pharmacy. Libre na po kasi itong insulin na to. May ganun, may paganon pa. Ganyan. Tapos, ito yung laman. Ballpen. Yan ang aking insulin, guys. So, mayroon na siyang isa dyan. Budget po yan for 2 weeks. So, babalik ako sa 28 ng August for follow-up check-up na naman. Kung mayroon bang improvement, like that. So, sabi ng doktor, babalik daw ako doon kung mayroon akong naramdaman kakaiba. So, ito po yun. 100 pieces po is 50 ringgit. So, times 12, 15 yun na lang yan. So, ganun po ang halaga. Pag sa piso, times 12, 15 yun lang. So, ito po ang dalawa kong gamot ngayon. So, sana guys, malungkot ako ba? Alam niyo yun, masaya na sana ako kasi normal na lahat. Pero malungkot pa rin ako guys kasi kailangan mo talagang mag-maintain ganito kasi may posibilidad talaga tataas na naman siya o bababa. Kasi I really train myself na hindi ako lalamon ng lalamon. Yung tiyan ko ngayon, pakunti, mabusog na ako guys. Hindi na ako palakain masyado. Madali ako mabubusog talaga dahil sa gamot din yun. Well, para lang din sa kalusugan, kailangan natin mag-insulin guys. Pero yun nga lang. Kailangan din nating pa-stress kasi magtirtirit na naman. Ganito. Pwede dito daw sa braso, pwede sa paa, pwede sa tiyan. Tinuruan ako, kaya nagalan ako. Kaya pag uwi namin dito, si daddy ang nagluluto ngayon. Sabi niya ako na magluluto. Mabuti naman kasi magpapahinga nun lang ako. Sobrang stress na ako, sobrang pagod na ako everyday guys. So, yun. Medyo napahaba na yung kwentuhan natin. No? So, hanggang dito na lang muna yung ating daldalan for today's video. Sana po nagkaroon po kayo ng idea or saka hope you like it guys. Share ko na naman sa inyo yung mga kwento-kwento ng ating buhay dito sa sa Sabah, sa Kota Kinabalu. So ayan, see you to my next episode again sa kwento-kwento natin.
So, don't forget to like and subscribe. Bye-bye, guys!